So, ayan na nga mga bebs. Try natin mag-voice over. So, meron tayong plastic dyan. So, ayan, nag-order ako ng Magic Sarap sa Pilipina kung saan ako nag-order ng mga Philippine goods. Ayan. Tapos, meron tayong suka. Ayan, nag-order din ako ng suka. And then, nag-order din tayo ng toyo. Ayan. So, kailangan ko may stock ako dito ng toyo at suka. Ayan. And then, ano pa ba yung nandyan? Ilabas mo na yan. Ayan, mga bebs. Ayan talaga ang in-order ko. Sayote. Ayan nga. So, nag-order tayo ng sayote. 1 kilo for 4 pieces na siya. So, 8,000 won siya mga bebs. Kaya nag-order na ako kasi nga mga bebs wala pa sa Asian Mart. So ayun, buti na lang nag-message yung ating Filipina friend na nagbebenta ng mga Philippine goods. Ayan. So kaya nag-order na ako agad ng sayote mga bebs. Ayan. So 4 pieces 'yan. Sobrang saya ko dahil makatikim tayo ulit ng sayote. Ayan. Tapos meron tayong libre na binigay niya na libre. So, ayan, pakita ko sa inyo. So, buksan muna natin siya. Medyo matagal. Ayan, sana okay ang aking voice. Ayan, meron tayong libreng talong. Ayan. Meron pa akong talong sa rep, mga bebs. Kaya lang, ayan, syempre libre. Kaya kunin na lang natin. Ayan, tas meron din tayong libreng ayan, ampalaya. Ayan. So, hindi ako bumibili ng ampalaya na ganyan, ng itsura, pero wala, libre, kaya thankful na lang tayo mga bebs. So, ayun mga bebs, so happy. The next day. Sarap ng ubas. Oh, okay. For me? Or? Thank you. 족발까지 만들어. 아, 그래요? 돼지 기름까지 만들어야 되는데. 그래도 맛은 똑같아요. 국물 너무 좋아. 우리 거짓말을 사실 뛰어넘어주는 먹는 거를 하나님이 하나님 그것까지도 거짓말을 그러면 그 결과는 한계가 피해보는 내가 피해가지고 객관적으로 나라고 2,000 years later. One hour later.
Tapos yun. The next day. Hello mga bebs, welcome back sa ating channel. Kahapon, ay hindi. Nung ano ba yan? Saturdays. Ayan, Saturday, Sunday. Konti lang yung mga na-film ko na video. So, syempre sinama ko na dyan. So, tuloy natin ulit yung ating vlog. So, siguro 3 days to mga bebs, tong vlog na to. Ayan, si Mister kanina, ay umalis siya na hindi ko na alam. So, umalis na siya and then, tumayo ako, pinakain ko si Yeram kasi nga may school siya. Pinakain, ay ano yun, nag-breakfast. Ayan, tapos tumawag si Mister, sabi niya, wag daw kainin yung sili na nakasabit doon sa labas ng pinto namin. Ayan, kasi may nakita si Mister na nakasabit sa pinto namin ng mga sili. So, ayun, ngayon pinasok ko dito. So, ipakita ko sa inyo. Ito mga bebs yung mga sili na nakasabit dito sa pinto namin. Sa ganito, pero sa labas ha. Yan, nakasabit siyang ganyan. Yan, nakaganyan siya mga bebs. Nakasabit. Ay! And then, puro sili siya. Ipakita ko sa inyo. Puro sili ang laman yan. Ayan, ang dami diba? Ayan po yung nakasabit dyan sa pinto natin. Ang ano ni Mister, kung sino ang nagbigay ng mga sili na to. Pero ang pakiramdam ko, yung aming kapitbahay doon na nagbibigay sa akin ng dati ng talbos ng kamote. So alam ko siya ang nagsabit ng mga sili na yan dito sa amin. Yun nga, siya nagbibigay sa akin ng gulay ng talbos ng kamote. So pakiramdam ko talaga na siya yung nagsabit niyan at nagbigay sa amin ng sili. So sabi ni Mr. wag ko daw kainin, pero ang dami, grabe oh. Siguro nag-harvest na siya mga bebs, no? Nag-harvest na siya. Ay, ang ganda sana kung ano, kung tawag nito, yung mga dahon ng sili, no, pang tinola. Ayan, so ang daming sili mga bebs. Meron pa akong sili sa rep kasi nga bumibili ako ng sili kapag namimili kami. Hindi pwedeng walang sili sa bahay. Ayun, so ang alam ko talaga yun dito, yung kapitbahay namin ang nagbigay. So mamaya pag uwi ni Mister, baka itanong niya tawag kasi namin sa kanya is Ajoshi, kuya. Ayan, kuya. Upa yun eh. Basta kuya. Ayun, Ajoshi. Manong, ganyan. So, tatanong ni Mister kung sa kanya ba to galing. Ayun. Dati din kasi mga bebs, may mga nagsasabit dyan sa pinto namin ng mga gulay-gulay. Ganun. Hindi ko alam, siguro siya kasi matagal na namin siyang kakilala at matagal na namin siyang kapitbahay dito. Ayan, pagka nagkikita kami, ayan, kami na hello, ganyan. Parang anyong aseyo, ganyan. So, alam ko siya ang nagbigay nito ng mga sili. So, thank you po. Ayan, binigyan tayo ng sili ni Ajoshi. Ayan. Tapos mga bebs, nag-ayos na naman ako dito sa kwarto ng mga bata kasi nga ay malapit na ang autumn. So, inayos ko yung ating kwarto ng mga bata. Ito, di ba naalala nyo tong siko ko natutulog mga bebs? Ayan, naalala nyo tong kamang to na pag ganun siya. So, medyo masikip kasi siya doon pag kumukuha ng mga damit yung mga bata. Kaya ang ginawa ko ay, ayan, ginanyan ko na lang siya. At least, medyo maluwag dito. Kung sino man po yung magkakaroon kami ng bisita, pwede po sila ditong matulog kapag taglamig na ha. Kasi pag mainit, hindi ka talaga makatulog dito mga bebs. Ayan. So, ayan na mga bebs yung bagong ayos ng kwarto ng mga bata. Iyon, hindi ko pa maayos-ayos kasi nga
natutulog pa yung mga bata sa sala. Kaya, pag ganyan muna yung ayos ng kama na to. Kapag taglamig na, aayusin ko na yan mga bebs. Ayan. Tapos, ipapasok ko yung ibang gamit dito sa ilalim ng kama para maayos ko talaga yan mga bebs. Ayan. So, ito yung ating bagong ayos sa ating kwarto ng mga bata. Tapos, ang aming Coco ay, ayan, natutulog. Puyat to lagi kasi maaga siyang nagigising. Maagang nagigising tong aming baby. Kaya, ayan. Nagustuhan niya naman dito yung kanyang pwesto. Nagustuhan niya. Ayan. May electric fan pa yan mga bebs. So, social, oh. Pinag-electric fan ko pa yan. Kasi ayokong naiinitan ng Coco ko. Yan, Coco, mag-sleep ka lang. Si Kuya Yechan pala ay naliligo siya mga bebs. Ayan. So, ayun, mga bebs, yung ating kwarto dito sa bahay. Kwarto ng... Ay, tumayo na si Coco. Why, Coco? Nag-i-stretching na siya. Papahawak na naman siya ng kanyang, ng kanyang tiyan. Ang cute, diba? Ang cute ng aking baby. Bibilan ko siya ng bagong ng kwintas kasi nasira niya yung kwintas niya. So, bibilan ko siya ng panibago nito. Ayan ang aming baby Coco. Ay! Diba? Ang cute ng baby namin. Parang ito na yung bunso ko eh. Parang hindi na ako mabubuntis. Parang ito na yung babae kong anak ah. Ayan mga bebs. Gigigil ako dito eh. A few moments later. Hello mga bebs, kakain na kami ni Yechan ng lunch. Ito pala yung ating na-order na sayote, diba? So, nagluto ako ng tinola kahapon pagdating namin galing church. Nagluto na ako agad ng tinola kasi meron tayong konting chicken na natira. So, ayun ang aming dinner kagabi. Tapos may natira. Ayan, so, ito naman yung lunch namin ni Yechan. So, ayan, nakaligo na si Yechan, buti pa siya, refreshing na. So, ayan, kakain na muna kami mga bebs. So, hindi ko na kayo isasama sa aming pagkain. 2,000 years later. Ayan mga bebs, tapos na tayong kumain. Tapos na tayong magugas ng plato. Ayan, so ngayon, kung naalala nyo yung aking previous vlog, siguro mga ilang vlog na yun, kung bakit kailangan kong gumamit ng kahoy na chopstick. Ayun. So, di ba na-mention ko na, sasabihin ko nga sa inyo kung ano nga yun, dahilan. So, ayun mga bebs, nag-isip-isip muna ako kung itutuloy ko nga ba to kasi nga, ayun, basta, ito mga bebs, kaya ako kailangan ng, pasensya na kayo dito sa salamin ko. Ito yung ating pang therapy sa mata pag masakit yung mata natin. Ayan, so kaya kailangan ko ng kahoy na chopstick dahil nga sa aking kamay. Ayan mga bebs, itong aking left na kamay. Tama ba yung left dito? Tas right dito. Yan. Ayun, yung ating sa left na kamay ay hindi siya normal. Ayun mga bebs. So, itong sa kamay ko na to mga bebs ay siya. Hindi ko alam kung inborn ba siya or na-aksidente ba ako nung bata ako. So, hindi rin alam ng nanay ko kung bakit, paano, ano ba to. Pero sabi nila na aksidente daw. So, sabi naman ng ate ko, aksidente din daw. Kaya naging ganun yung ating... Hindi naman lahat ng kamay mga bebs, yung daliri lang. So, ayun. So, ganun yung ipapakita ko sa inyo. Nilakasan ko yung loob ko. So, ayun. Yun nga, yung ating ipapakita sa inyo, yung daliri ko. Mga bebs, na siguro naman napapansin nyo minsan sa aking vlog mga bebs, yung daliri na yun, diba? So, ayun mga bebs, hindi ko rin alam kung kailan ko yung nakita, kung kailan ko siya napansin, yung ganun yung daliri ko. Hindi ko rin napansin. At saka si Mr., siguro ilang taon na kaming magkasama, ilang taon ko palang nasasabi sa kanya at napapakita sa kanya. Nagulat din siya mga bebs. Pero syempre,
love niya ako, kaya tinanggap niya ako, diba? So, wala sa physical na anyo yung pagmamahal. So, nasa kaubituiran ng puso. Ayan. So, ayun na nga mga babes. So, ayun. So, tawag nito, parang hindi pa ako. Pero, ipakita ko na sa inyo mga babes. So, ayun nga yung problema natin mga babes sa ating kamay dito sa ating left. Tama ba? Left. So, ayan. Sana ready kayo mga babes. Sana kung makita nyo to, huwag kayo magbabago sa akin. Sana supportahan nyo pa rin ako mga babes. Huwag nyo akong iiwan. Ayun mga babes. So, ipakita ko na yung dalawa kong kamay. Itataas ko. Tignan nyo kung ano yung pinagbago ng isa. Tama. At saka nung isa. Okay mga babes. So, nahihiya ako. Pero, ayan. So, mga babes. So, ayan mga babes, nakikita nyo ba kung ano ang pinagbago ng, kung ano yung, anong tawag doon, yung naiiba. So, ayan po mga babes, kung nakikita nyo na, alam ko nakita nyo na. So, ayan po mga babes, yung ating problema sa ating daliri. Ayan, sana po, huwag po kayong magbago. At saka, alam nyo mga babes, bago ko lang din to sinabi sa pastor namin. So, ayun, nagulat din siya kasi hindi niya rin naman din napapansin. So, at saka alam nyo ba, napakaganda ng mga ng mga kuko dati na parang pwede siyang ipag-model dahil ito lang naman ito yung problema ko. Hindi pwede. So, ayun, sabi ni Mr. mga babes, kapag nagkaroon siya ng time, pupunta kami sa hospital, ipapa-x-ray niya daw to. At ako rin naman, gusto ko siyang tumuwid mga babes. So, ipapa-x-ray niya daw to. Tapos kung pwede siyang operahan mga babes, ay ipapa-opera namin to mga babes. Para lang tumuwid siya. At yung aking confident mga babes ay tumaas. Kasi alam nyo ba, minsan, pag sa ganitong bumababa yung confident ko dahil dito sa kamay ko. Minsan, pagka may cutex akong maganda na nilalagay sa aking mga kuko, pag gustong kapag napansin nila, ang pinapakita ko ay ito mga babes, itong okay lang. Hindi ko pinapakita to dahil nahihiya ako. So, gusto din nilang hawakan. Sabi ko, ito na lang. Sabi ko ganun. Tapos, ayun, yung nawawala yung confident ko mga babes kapag ito yung... At saka, ang problema nito mga babes kapag lalo na pag malamig na, lumalamig na yung panahon. Grabe yung kirot nito mga babes dito. Kumikirot yan dito mga babes. Sobrang sakit. At saka, nangangalay ito mga babes kapag... nagugas ng plato, kapag marami akong inuhugasan ng plato, kapag naglalaba ako, sobrang sakit nito. Lalo na mga babes sa church namin ay na-assign na rin ako maghugas ng plato, pero tinitiis ko lang. Sabi ni Mr., sabihin ko daw sa kanila yung mga kasama namin sa church na yung totoo na ganito nga yung kamay ko, masakit kapag kapag nabababad siya sa tubig at kapag napapagod siya mga babes. Ayan. So, nahihiya naman akong sabihin sa kanila yung ganun. Baka ini-excuse ko lang to para hindi ako makatulong sa church. Ayan. So, sabi ko, okay lang. Titiisin ko na lang siya. Sabi ko ganun. Kaya, ayun, nung last week ay naghugas ako ng plato mga babes kahit na sobrang sakit at namamanhid yung mga kamay ko mga babes. So, tiniis ko lang. Hindi ko na sinabi sa kanila kasi nga baka anong isipin nila mga babes, baka sabihin na umaarti-arti ako. Ayun mga babes, yung ating reveal na sana hindi kayo alam ko magugulat kayo. Kasi parang nabigla kayo 'di ba sa ipinakita ko sa inyo ngayon. Ayan, so maraming salamat pa rin po sa inyong suporta. Sana po ay wag po kayong magbago sa akin. Ayan, sana po lagi lang po kayong sumuporta sa akin. Ayun, so siguro hanggang yun lang yung video natin mga babes. Ayun, sumasakit siya mga... Alam niyo ba minsan, pagka pinapangarap ko na tumubid siya, ang ginagawa ko, ini-stretch ko siya na ganyan. Ayun, pero masakit siya. Lalo na po kapag nagsusulat ako, sobrang sakit siya kasi nadidiin siya nasa ilalim siya, diba? So, nadidiin siya, masakit siya. So, hindi ko talaga po alam kung paano po, ano pong nangyari dito. Hindi ko po talaga alam kung inborn ba to
or napilay daw ba ako. Sabi nila napilay daw ako, so wala naman kami pang hospital dati, kaya hindi na siya, at saka hindi siya nahilot. Kaya siguro naging ganito na siya at tumubo na yung, alam niyo yung goma sa gitna, siguro tumubo na siya, nagkaroon na siya ng laman, kaya ayun, naging ganun na po tong ating aking daliri. Pero may pag-asa pa to, so ipapacheck up namin to. Siyempre, isasama ko kayo mga bebs sa darating na araw na yun na ipapacheck up natin tong aking daliri mga bebs, para malaman nyo rin kung ano yung, kung meron pa ba siyang pag-asa, kung matutuwid pa ba siya or hindi na. Kung hindi na, okay lang naman to sa akin mga bebs. So naisabi ko na rin naman sa inyo tsaka sa mga malalapit sa aking puso na ganito yung aking sitwasyon sa aking kamay, sa aking daliri mga bebs. So ayun, sana po ay ayan, hindi sa nag-enjoy, sana po ayan, maraming salamat po. Siguro dito na lang muna tapusin yung ating vlog kasi wala po tayong ganap for today mga bebs. Ayan, so ipakita ko sa inyo si Coco. Ay, ito po si Coco, nakisali na naman. Sobrang love ko to. Yan, so maraming salamat mga bebs. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye! See you po sa aking next vlog!